Hi everyone. Magandang umaga. Good evening sa inyong lahat, no? Saan man panig kayo naroon. This is Oscar here again from Liwaliw. We invite you to join with us today, but bago yan, patutugtugin muna namin ang aming national anthem ngayong araw nito. Dito sa ating topic sa Samut-Sari, how to become an e-commerce specialist on eBay. So basically, I would like to introduce itong ating podcast ngayon regarding sa how to become an e-commerce specialist, no, on eBay, dropshipping and TikTok and marketplace, no. So itong topic na ito na i-share namin sa inyo is talagang tumutok kayo kasi marami kayong matututunan dito sa ating expert na kasama ngayon na ipapakilala ko sa inyo. So I think I would without further ado, I'm gonna share and pass the mic to our host Reynold, no, and Aaron James, as well as our guests. Brother Oscar, pakilala mo na yung guest natin. Okay, so papakilala na natin. Actually, si Lucena is our partner na rin natin siya, no? When it comes sa online digital marketing collaboration, lagi natin siyang kasama din before, few years ago. And this time, she's going back with vengeance kasi may mga i-share sa inyo regarding sa kapupulutang aral, no, especially sa ating mga kababayang Pilipino na kung saan man panig kayo ng mundo naroon. Tumutok kayo, marami kayong matututunan dito sa i-share natin. Una muna, pakilala ka muna sa ating mga viewers, Lucy. Hello everyone. So magandang gabi sa mga taga-US, taga-Canada. Morning naman dito sa Philippines. So, Sir Oscar, thank you. Thank you for inviting me na makashare about my skills sa online. Yes. Then, sa inyong lahat. And it's my privilege na maging part ng ng live ninyo about sa online or about investment online, and then yung yung mga businesses natin sa online. So, lahat, kumbaga, ginagawa na natin online. Although before, traditional tayo. But now, nasa year 2025 na tayo. So, isa na ako doon sa nag-venture sa online businesses. Awesome. Okay, by the way, thank you, Lucy, no? Kung may mga isa-shoutout kayo dyan sa mga nanonood sa mga channel nyo, guys, sa-shoutout muna natin itong viewers natin, si Leia Caracas, na nanonood dito sa atin, Jane Melody, Aaron Goncillo, Marlo Bohol. Thank you guys for watching, and panoorin nyo po kami hanggang huli. Marami kayong matututunan dito, especially sa mga kababayan natin nasa iba't ibang parte ng bansa, sa Canada, US. Meron tayong mga viewers sa Riyadh, sa Pilipinas. Stick around. And Reynold, I think may mga viewers ka dyan na nanonood sa'yo. Yeah, may nakikita ko rito, no? Felicita Sienes, si Rhymes. To si Rhymes sa sa UK. Saka si Marilu Polero Briones. Ayan. Well, shout out sa kanilang lahat. Thank you for watching. So, okay, our topic is how to become an e-commerce specialist, no? So, siguro may mga ibabato tayong tanong kay Lucy, and also sa mga viewers natin. Kung may katanungan kayo, you are free to do so, no? So, itong e-commerce specialist on eBay, dropshipping, even sa marketplace and sa TikTok. Pwede mo bang elaborate sa amin, Lucy, bilang ikaw na isang expert sa larangan na yan, what is e-commerce and eBay specialist anyway?
Okay. So I started working online since 2018. So ano ako, parang for good ako from abroad. So I worked 5 years sa Qatar. And then sa 5 years na yun, bali parang 2 contract. So pag uwi ko, it's still another contract. So back and forth na yung pangatlo kong uwi. Pero ano na, there are reasons na parang nabigla akong nasabi na hindi na ako babalik. So, hindi naka-plan yung pag for good, kumbaga. And then, anong gagawin ko sa Pilipinas? So, wala, hindi talaga ready. Kasi back and forth yung ticket ko, yung pinaka-last na ano eh. Okay. So, nag-start ako nagba-browse online, pero hindi pagiging e-commerce yung una kong na-venture sa online. Okay. Sa travel and tours. Travel and tours ako na una. So, meron akong travel and tours online booking. But, ano siya, more on networking side. So, meron kang booking and then meron ding networking side na halimbawa, pasok mo ibang mga investor sa company na yan. So, na-run ko yung ganyang business for 1 year. And then, sa 1 year na yan, ang ginawa ko is more on yung inviting. Ganon. Parang Although meron network, kang no? kikitain sa although meron kang kikitain pa rin sa booking. Pero ang system kasi ng company is pwede kang mag-invite ng mga investors. So nasa Philippines ako and then marami namang ako naging kaibigan sa abroad. So ang na-invite ko puro mga nasa abroad. Ang naipasok ko sa company na 'yon. Pero before pa talaga ako umuwi is nag-MLM na rin ako doon sa Qatar. So I'm into Royal. So nagro-Royal ako. Okay. So yung pinakauna kong business doon sa Qatar. So ang mga products ko from nung binibenta ko sa Royal is from Dubai. So meron ako mga upline sa Dubai. Ang mga products ng Royal siniship na lang pa Qatar. And then dinidistribute ko. Kumita as in kasi nga hindi ako nagfo-focus sa sa MLM. Nag-focus ako doon sa distribution talaga ng products doon sa Qatar. And then yung yung isa kong na-end yung contract nung time na yon, umuwi ako. Naka-back and forth yung ticket, pero nabigla na meron parang reason na hindi naman ako babalik. So ayun, ko travel and tours. So na-run ko siya ng 1 year. And then, syempre, nasa online ka na, nakikita mo na yung iba't ibang opportunities online. Hanggang sa, na-search ko yung yung pagiging virtual assistant. Kung ano ba talagang ginagawa. So, 2018, start na ako doon. Nag-virtual assistant, pero walang experience kasi lahat nasa abroad ako eh. Iba yung work doon. So, and then, naka-join ako. I started joining sa isang group for virtual assistant, like sa eBay, na virtual assistant, and then nandun yung mga clients. So, it's a group of clients and then virtual assistant na sa Philippines. And then, nandun nagpo-post yung mga yung mga clients kung mag-hiring sila. So, nag-start yun I started as an AB lister. So, walang experience, pero in-applyan ko, it's because tingin ko yung lister, from the word lister, parang kaya ko naman maglilista, parang gano'n. madali lang, no? So, pero hindi ko alam Oo. Ang nisip lang, madali naman nata itong maglista. So, year 2018, ang pinakauna kong client is from UK. Although sa UK siya, pero he is a Lithuanian. And then, we started, ang store niya is AB UK. Kasi merong EBUS, ganon. And then, tinitrain niya ako paano mag-research ng product, paano ilista yung product doon sa store niya, paano yung pricing, paano yung title ng mga products or yung captions, and then yung, yun ang pinakauna kong task. Maglista lang. Product research and then maglista. So, ang ganyang work, 2018, sobrang baba pa eh. Pero because wala akong experience, pinatos ko rin.
So magkano Like, ba okay lang na normally ano. ang bayad nila pagka sa mga $1.5 lang yung ano, Oh. 1 hour nung time na yun. Pero ano lang, maglista lang, ganun, Oh, maglista. lista lang. Research and then lista. Mhm. So, yun lang yung ano. Pero yung iba no, nung time na yun is kumikita na ng $5, then $5 per hour, ganon. Ang ibang ano, ang ibang mga nagbe-venture online. Yeah. And then ako, since wala akong experience, so inano ko pa rin. Nag-okay ako doon sa ganong rates niya. So, tinitrain niya ako lahat sa suppliers, software na ginagamit niya, software sa pagre-research, and then software sa listings, and then yung sa inventory, may mga software din sila ginagamit. So, na-train niya ako doon hanggang sa tingin ko kaya ko nang mag-explore ng additional clients. Kasi sabi ko sa kanya, hindi talaga mabubuhay sa ganong ano, sa ganong rates. Pero, syempre nagsimula ako eh. So, bago naging pa lang okay eh. naman sa kanya, naintindihan niya. Yeah. So yun ang naging start. So from nagiging AB lister ako for 3 years. Hindi pa siya overall management ng account. Lister lang, research and then list, ganun lang. Kasi kung kung overall management ng account, ikaw na yung magpa-process ng order, mag-upload ng tracking. Yan ang And medyo then, mahirap. customer Hindi basta-basta, no? Sa Oo. palagay ko. Pero malaki yung Oo. rates, mai-rates mo sa client, yung ganun. Kasi overall management ko parang A to Z, automation na kumbaga ba. Yung client, wala nang gagawin, magantay na lang siya. End of the month, magkano yung net profit natin, ganun. Oh. Pero matagal ko yun siya na although merong mga ibang VA na mabilisan yung nila, yung pag-progress, na researcher sila and then lister, naging customer service, yung order processing nagawa nila agad. Ang sa akin is medyo naging mabagal. It's because marami akong naging clients na hanggang lang, research and then listings. And then, habang lumalaki yung stores, padami yung VA na i-hire kasi hindi naman yun makaya na isa lang VA ang magdadala sa store. And then, yung pinaka time consuming is yung magpa-product research kasi nga kailangan mai-research mo nang maayos yung items na para bumenta sa store. Kasi hindi yun siya yung katulad sa Philippines na ikaw na seller, gusto mo lang 'tong ibenta yung product na to is okay lang. Sa kanila, they are data driven. Meron silang data talaga na kailangan ito yung ilista natin kasi according to data, blah, blah, blah. So, Yun ang ganon. mabenta. So, hindi yung, ito yung ibenta ko kasi nga ganito gusto ko yung kulay. Hindi. So, meron silang data na sinusunod. And then, hanggang sa marami na akong nakilala ng mga freelancers. So, hindi lang naman sa e-commerce, marami naman ibang businesses, maraming freelancers naman talaga sa Philippines ngayon. And then, from eBay, so before tinatawag ka eBay specialist, kasi eBay lang yung hawak mo. And then, nag-boom si Facebook Marketplace. Yun. So, yung clients ko from eBay, nag-add up kami na platform na Facebook Marketplace. Is that connected? So, sa Facebook Marketplace naman, Is that connected ang Facebook still market? still e-commerce, pero magkaibang platform. Ibang platform, di panibagong listing na naman yun. Yeah, iba rin yan. Oo, panibagong Panibagong, listings. payment. And every platform has their own rules. So, kailangan maging aralin mo rin anong rules ni Facebook Marketplace, anong rules ni TikTok Shop, then anong rules ni eBay. So, inaaral mo yan, hindi yung basta-basta na lang na, lista ka lang lista, yung gusto mo, ganun. Kaya may mga restrictions, ganun. Yes. So, when you say it will take time. TikTok, kasama rin sa e-commerce platform na ngayon? Ang TikTok? Yes, kasama sa TikTok. Merong Etsy, merong Walmart. Marami sa Philippines din ngayon is Amazon. Kasi marami talagang Amazon sellers. But, hindi ako sumali sa Amazon. Kasi marami kong kakilala na nag-Amazon, mga VA. So, dito lang ako sa nag-eBay ako, Facebook Marketplace, and then nagti-TikTok. Kasi para mahiwalay ako doon sa mga Amazon VAs. Sarili mong niche.
Wow, that's great to know. So, sinabi mo kanina, yung pag-handle ng store, is that na kailangan ng maraming BA? Is that for only one clientele? Sa isang store? Isang Pag client lang yun? one store, as in one client, ang isang client, pwede naman magkaroon ng maraming stores eh. Oh. Halimbawa sa eBay, kung pangalan ni client ang naka-register doon sa una mong store niya ginagamit, what if kung yung wife niya gusto rin mag-eBay, and then ipaparan din sa'yo, so another payment din yun. So one account, one payment talaga. Ganun, kung ilang accounts papahawak mo, basta every account may bayad May talaga. bayad. Wala, porket same lang ang wife niya and then idadagdag yung one store and then ilibre, hindi ganun. Kasi magkukonsume ka ng oras nun eh, trabaho yun eh. So, ngayon, So, bilang expert ka na sa larangan na ngayon yan. So, for every client, magkano na ngayon ang rate mo? Let's say per one client na i-hired ka. Yan ang malupit dyan. During pandemic, doon kami parang bumulusok kasi halos lahat na nag-online na nung pandemic, wala nang labasan, di ba? So, nagkaroon ako ng client sa US na agency owner. Oo. So, from regular lang na client na parang lang siya, parang employee din sa US, nagkaroon ako ng mga clients na agency owners. So, yung rate nila sa mga clients nila doon is, let's say, they're asking like $50,000 to put up a store for them. And then yung work na yan, ina-outsource nila sa VA dito sa Philippines. Tapos magkano lang ang ibabayad nila? Let's say sa ngayon, mga $800 or $1,000 per month. Per month. Sa ngayon ha. Pero doon, hihingian nila yung mga kliyente nila ng tag $30,000, $50,000 in one account yun. So yun yung natutunan ko doon sa isa kong kliyente na agency owners. And then, pero hindi sila nagtatrabaho noon. Kumbaga sila lang mag-hire sila ng VA sa Philippines. Oo. Doon, kumbaga, marketing lang, kumbaga, ginagawa nila doon sa US, kukolekta ng pera, i-outsource nila dito, ganun. So, in our part here, malaking tulong kasi nga, mahirap, hindi kasi madali yung mag-convince ng kliyente na magtayo ka ng online store, iraran ko, ganun. So, kung doon, meron na silang database of clients, madali na lang din sa'yo na trabahuin mo na lang yung mga accounts, ganun. And then, yung isang client ko na gano'n na lalaman ko na gano'n yung hingian niya doon sa US, parang fina-follow ko yung niya, yung system niya, yung model ng hanggang yung bang, halimbawa 1 year subscription, 1 year mong i-manage yung account na yan. May one-time payment sila na let's say $50,000. So 12 months iraran yung store. Wow. Talaga yung ang tawag dito. Kasi malaki. Hindi pahirapan yung nila doon kasi nga ang mga tao kasi sa US or sa abroad is open-minded sila about sa online businesses. Kasi yung iba baka dito sa Philippines kasi yung iba meron pa hesitant sila kasi baka may yung maska, mga ganon. So doon, wala nang kasi kung hindi sila successful sa eBay, ipo-pull out nila yung mga accounts going to Facebook Marketplace. Kung hindi naman sila successful sa Facebook Marketplace, ipo-pull out nila papunta naman sa TikTok Shop. So continuous yung talaga business. So yun, na-follow ko siya hanggang nagsarili na lang din ako. I mean, nagsarili ako ng marketing ko, na direct clients na lang ako, hindi ako dumadaan ng mga agency, kumbaga. Pero dumaan din ako sa agency nung una. So ganun na yung ko. So hiningian ko, dito naman sa akin, hiningian ko yung clients ng tag, $5,000, ganun. In one account. And then, that is meron just kaming, for the, meron kaming, upfront payment na one time. One time lang yan. So, and then every end of the month, meron kaming profit split. 30-70. Kay client yung 70, sa akin yung 30. Before ka mag-start ng work at na-set up na yung payment nila,
lahat ng mga credit cards na gagamitin nila na i-link na doon sa suppliers natin. So, gina-guide ko rin sila. And then, nagawa ko yan, it's because based on my experiences din na pa isa-isa na kinompress ko na lahat. Ano yung supplier na gagamitin natin? Saan tayo magbebenta? And then, yung mga credit cards, yung limit ninyo, ganito. So, na-guide ko na Na-master yung mo na yun, clients. Pero hindi to hindi to yung one night na, yung knowledge mo na nakuha. So, 2018 hanggang ngayon. Sa habang. So, hindi siya hindi siya yung isang gabi lang natutunan mo lahat. Hindi. Kasi, and then, iba-iba yung suppliers based sa country ng clients mo. Kung UK, iba yung suppliers nila. Kung US, iba yung suppliers nila. Wow. So, kailangan aaralin mo talaga. Ganun. So, hanggang sa nag-niche down na lang ako. Kasi sa sobrang dami na kailangang aralin, para bang maging master of none ka kung sa sobrang dami. Yeah. Ang galing. Pero, na-venture ko na rin lahat yung mga platforms na yun. Ang galing mo. And then, yung naging specialist ka, it's because siguro na ilang platforms na yung kaya mong i-run. But kung magkukonsentrate ka lang ng, let's say, Amazon specialist, yun ang tawag sa'yo, or AB specialist, kung Facebook Marketplace. And then, iba na yung, lahat ng ginagawa ko is organic. So, meron ding clients na mag-hire na magra-run ng ads. Let's say sa Facebook Marketplace or let's say sa Shopify, let's say sa TikTok, sa Facebook, merong Facebook ads, Google ads. Ibang VA naman yun. Iba naman yun. Yun, malakihan din. Kasi mas ang tawag doon, mas malalim na yung dun. Yung kailangang aralin dun eh. Lahat i-consider na kasi na maglalabas na yung client ng malalakihang pera. So, Advertisement kailangan na yan, din, may balik tayo. Yes. May return of investment ng clients. Exactly. Ang pagkakaalam ko, meron kang course, di ba? Na nagtuturo ka para maging BA or maging eBay specialist. Yan ang meron ka sa isang mga ginagawa mo, tama? Yes po. Bali, lahat ng ginagawa ko sa mga stores na mga clients, ginagawan ko siya ng video para ma-guide lahat yung gusto maging VA. But, marami rin nag-enroll. But napansin ko lang is, yung mga naunang nag-enroll, para kasi yung iba gusto instant na agad yung Kita kagad. yung earnings, mga ganon. Oo, parang ganon. So, hindi ganon Totoo yun eh. Yung talaga, yung passion mo dapat nandoon na kailangan aaralin mo siya and then Exactly. minsan yung napansin ko parang gusto ng iba agad. Kasi nga ganyan. nakikita na nila yung iba na nagpo-post. Nagpo-post kasi yung iba na ganito earnings nila. So yung nakakita, expected nila na mag-enroll ka ng course, gano'n na agad. Totoo yan. So Kita na hindi. agad. Kailangan Totoo. ng Akala nila Ganon yung, mag-put up ka ng gano'n kikita na kagad. Kailangan trabahuhin. Kailangan aralin muna, no? Oo, aralin. So, Yung sa eBay, anong mga item yon? Ano yun? Yung nasa UK, binibili niya sa China tapos inililista, ganun? Or dropshipping din siya? lahat ng mga clients ko are into dropshipping kasi sila yung mga tipo ng tao na ayaw maglagay ng mga products sa bahay nila. stock, oo. Kasi mga Warehouse. employee din sila eh. So, wala silang time mag-manage ng mga ganyang scenario na Ano yung sa bibili na China? product tapos China sila? in-back. So, let's say yung client ko is nasa UK, nasa Israel. Ang lahat ng products na nililista namin is from Alibaba, AliExpress, Alibaba, CG Dropshipping. Oo. And then, sa setup Pero ng account ng client, nagni-niche let's kayo say sa ng eBay. product? Nagni-niche kayo ng product or kahit anong product? Kahit ano. Kung ano yung Kasi gusto. dati, depende sa gusto ng client. Kasi merong client, ang gusto ko lang products is para mga home furnitures or mga home decorations, yun lang gusto ko.
Pero pinapabayaan na kasi nila yung VA. Na bahala na yung VA talaga mag-manage sa stores. Pag ako, hindi ako nagni-niche down. Parang tinatarget ko na lang lahat. General. Kasi Kung ano yung dropshipping mabenta, naman. ganun. Kung ano yung... Mm-mm. Kasi may data naman doon sa mga software na ginagamit or meron kaming software na ginagamit na makikita lahat, anong product ang mabenta ngayon. Sa within halimbawa 7 days, ano yung mga products na mabenta sa US. So hanapin namin yan, let's say ang supplier natin is Amazon. So hanapin namin yan sa Amazon. And then, pag-aaralan mo din paano mo pipresyohan yung mga products ng client mo para makakompete sa iba. And then, magko-compute ka rin kung kailangan, of course, dapat may ROI, ganun. Baka lista ka lang ng lista, tapos lugi naman pala yung client mo sa isang sa isang product. So, i-consider mo rin yun. And then, yung kung bago ang account, may rules ang eBay na hindi pwedeng maglista ng maraming items, ganon. So, May let's say, listahan mo lang ng 10 items per day. And then, magkaka-sale. Then, so that's the time na magdadagdag si eBay sa account ng client mo ng additional number of listings. Hanggang sa lumaki yung store. Unti-unti, no? Hindi pwedeng biglaan talaga, no? Tanong ko sa ano, Kasi isipin baka sa issue ng So matagal pala yung shipping kasi shipping. Yon. Wala bang nagiging issue ang shipping kadahilanan bakit ka na kasi ang Na-delay, eBay, di ba, tinatanggal kapag matagal lang shipment eh. Hindi ba ganon? kung eBay US ka, so ang mga taga US talaga ayaw nila ng China products, kumbaga na suppliers. Tama. So kung eBay US, so we have different suppliers din na taga US din. Pwede natin gamitin si Amazon, supplier mo sa eBay account ni client. Pwede din gamitin si Walmart, pwede si Costco, si Home Depot. So lahat yun US lang din. US lang. But itong taga UK, pwede din sila gumamit ng Amazon UK. Ganon. Pero most of mga Chinese suppliers, pero siniset nila sa account, sa eBay account na ang shipping natin is 7 to 11 days. Kasi makikita naman ng buyer kailan to dadating sa akin. So sa account ng client, isi-set natin ng 7 to 11 days yung parang handling time, ganon, shipping days niya. So, hindi sila magtataka bakit ang tagal. Kasi nandun na yun sa sa account mismo, sa listings, makikita naman ng buyer. Tapos, kaya nga dapat ang ilista mo is yung item na wala talaga sa ibang store para magtagal man ng ilang days, bibilhin pa rin ng customer kasi ikaw lang meron yan. Ganon. Yan ang issue ng kasi ng Alibaba, AliExpress na nanggagaling sa It would take minsan a month bago dumating di ba? Yan ang Hindi, 2 weeks, basta mabilis na sila ngayon. Pero meron ding warehouse. Let's say UK warehouse. There are products din sa US talaga na Chinese. Meron sila, let's say, kahit sa Amazon, nagwe-warehouse doon ang merong mga Chinese din na nagwe-warehouse dyan. Ship din sa iyo, Chinese product din. Pero yung standard kasi kahit sabi natin, let's say sa Amazon to galing. So, expected mo, US lahat. Pero, di mo alam na ang mga Chinese nagwe-warehouse din sa Amazon. Di ganun din. Mas mapadali lang, it's because nasa warehouse na ng Amazon. 2 to 3 days. Kasi yung patakaran ni Amazon is yung Prime account, meron lang shipment na let's say, buy today, deliver today, ganun. Meron ganun. So, or on the next day, arrive na agad yung product sa bahay ng customer. It's because nasa warehouse lang siya ng Amazon. Yeah. So, madali lang. Naglilista rin kayo sa Amazon. Naglilista rin kayo sa Amazon? Hindi? Hindi ako kumukuha ng clients na Amazon yung store. Ang Amazon lang is ginagamit namin as supplier. Supplier lang. Pero meron akong client na pwede ka rin kukuha. Pero meron akong client na meron talaga siya mga Amazon store pero iba yung nagma-manage.
So, tanong So, natin, iba-iba. since nasabi mo yan, no, may ano mo ba, may recommend mo ba na kagaya dito ng mga Pilipinong nasa ibang bansa, US, Canada, or sa UK, pwede ba nilang gawin as sila maging rin, yung magkaroon ng store sa eBay? Store owner. Yeah, store owner. Pwede. Oh. Pwede mo siyang i-sideline muna. Kasi lahat naman din nag-start sa US na sideline lang muna yung kasi hindi naman mapabilisan yung pagbulusok ng store or paglaki ng store eh. So, kailangan lang yung credit card mo, let's say lang startup is $5,000, ganon. Open ka ng account sa eBay, and then, hinahinaya mo yung kompleto yung mga requirements kasi may requirements din yung mga ID, ganon. And then, yung SS number nila, ganon. Same. Ang pinakamadaling i-start talaga is Facebook Marketplace. Lahat naman tayo may Facebook. So, meron doon sa Facebook Marketplace natin na logo. Doon sa account mismo. Pwede ka mag-start doon. Doon ka mag-start kasi nga, mas gamay natin yung yung sa Facebook. Yeah, Kasi lagi natin yan araw-araw ginagamit. Check nyo una, mag-Facebook Marketplace kayo. And then, kailangan lang naman dun is bank account mo. Hindi, tanong ko sa'yo. I think sa Canada wala sa Canada. Wala sa Canada. Oo nga, no? Oo, for US, kasi meron silang ang gagawin mo lang siyo sa Canada or other countries for Facebook Marketplace is yung ang mga customers mo ipipick up sa bahay mo, ganun. Oh. So, hindi madadrop shipping kasi wala siyang shipping option. Uh-huh. So, yan, napatakaran din yan ni Facebook. Dati kasi meron sa UK, tinanggal nila. For US, meron talaga for US. Yeah. Sa US, may drop shipping sa marketplace? Meron, bro. Sinecheck Pwede. kasi yung sa Facebook dito sa atin, wala talaga. Dito sa Canada, wala. Yung sinasabi niya na Oo, wala. merong yung dropshipping option, wala eh. Wala talaga. Kaya hindi pumasok dito yan. Sa US, meron talaga. Yun yung sinire-research Pero ko kung dati. magpo-post ka, magbebenta ka, tapos ipa-shipping mo lang on your own, pwede yung ganun. But, nandun yung trust issues ng mga Yes, buyers, ganun, baka hindi ship, ganun. Tama. So, sa tingin mo, kunyari ako, dito owner, tapos silang magpopondo, kapwa Pilipino natin, pwede kang makontak na, kunyari, ipaparan nila sa'yo. Opo! Ayun. Baka gusto Let's say, Oo. gusto nilang magkaroon ng online store and then if they need my help, pwede akong Yeah. tumulong and then kahit hindi ako mag-manage, kung gusto nilang meron silang natipuhan na mag-manage ng store nila, pwede akong tumulong doon on that part. Kahit hindi ako magma-manage, gano'n. So, pwede kong maturuan yung someone na magma-manage para sa kanila na meron silang gusto mag-manage. And then, or kung wala naman, magpipick up tayo ng VA na magmamanage ng store na Para sa yon, kanila. pwede ako makatulong on that part, oo. And kasi maraming ganun na meron mga pondo, tapos wala silang alam na paraan kung paano gagawin yun, wala silang idea. Di ba? So, I think, Alam ko may mga pera. merong mga ganung gustong mag-start, no? Baka may mga nanonood sa atin. Ayan, na- si Pwede mo nang- Sir Oscar, daming pera yan. Hindi, marami tayong bayo rin. Andali, ang tawag dito, yung baka may nanonood na gustong magpatulong, pwede mong invite sila sa... So ano yung pinaka-minimum na requirements? Kailangan meron silang at least 5,000, Yeah, mga credit ganun, card, ID, na Okay. Social Security, no? Yeah. Sa eBay, medyo strict to sa eBay. Ang gusto kong maiano ngayon is yung TikTok shop. Kasi mas madali lang si TikTok shop. And then, yung drop ano shipping natin, sa yung TikTok? pag widespread ng product ni TikTok is meron naman siya ring sariling traffic eh. Same with eBay, may sariling traffic. Kahit hindi ka mag-a-ads,
So, dahil millions na yung users, so halos lahat pupunta lang direct. Kahit hindi ka mag-a-ads. Mm-mm. So, meron ng sariling traffic. Unlike sa, let's say, kung magsha-Shopify ka, na sariling website mo, yun, gagastos ka ng Bibenta for mo ads pa. noon kasi Mag-a-ads nga ka walang pa. nakakaalam. Yes. Wala pang nakakaalam ng store mo eh. So, gagastos ka nun. Mm-mm. Aside from sa pondo mo, kung meron ng buyer, of course, gagastos lang naman tayo kung merong buyer doon sa store natin. Saka tayo magpa-process ng order doon sa supplier natin. So, ang madali lang mag-open kayo ng TikTok shop. And then, the drop shipping din tayo. Kung sa US ka, we can use eBay as our supplier. We can use Amazon. We can use Walmart. Mm. Supplier natin yan for TikTok. Kung gusto mong sa mga nanonood natin, yung mga makakapanood nito, invite mo sila, Lucy, kung gusto nila mag-start ng ganyang business or kung merong gustong aral ng ginagawa mo, BA, pwede mo silang invite ngayon. It's your turn right now. Okay, so sa lahat ng mga Pinoys na nasa US, nasa Canada, pwede kayo mag-start. It's either on TikTok or yung Facebook Marketplace nyo. And then sa eBay, meron tayong eBay UK. You check on your countries kung ano yung available. And then, if gusto nyo na kayo lang muna yung magra-run sa business kasi yung startup para malaman nyo yung pasikot-sikot, pwede yun. And then, if you need help, you can contact me. Pwede ako makatulong kung paano i-set up yung account, ganon, yung magkano yung kailangang amount. But, pag yung magmamanage na talaga, if you need naman help sa kung sino yung kukunin mo na VA, I can recommend na mga VAs na mag-run ng store. So, hindi mo na kailangang i-train yun kasi nga naka-enroll na sila Well-trained sa na akin. sila. Kumbaga, naka-work na rin sa site pa. Yun, ganda. Free na yun na tulong ko na rin yun sa mga VAs na nag-enroll and then para kumita din. Yun. Na ganun. And then at the same time, ikaw din na nasa ibang bansa, yung hard-earned money mo, ma-invest mo sa online stores. So lahat yun, hindi yun siya sa local, lahat tayo doon lang sa based sa bansa kung saan ka. But if you have naman someone na na merong let's say pamangkin, pinsan na gusto mo na siya mag-run ng store, pwede ko rin siya i-train. So yung sa course naman hindi naman kamahalan. So iga-guide ko lang siya. So kung meron kang let's say lang startup na credit line na $5,000, let's say sa US, or kahit lesser lang muna sa 5,000 kasi we will list items na lower ticket items muna para lang maging active yung account, magkaroon ng traction, and then kung lumaki na, then be ready also na meron kang higher amount of credit lines sa credit card mo. Para sa pagkuha ng produkto. So, pero gagamitin lang naman natin yan once meron tayong orders doon sa store mo. Kung walang order, so hindi natin magagamit yung credit card mo doon sa supplier. So meaning to say, walang orders, wala kang lugi. Yeah. Kasi kahit sabihin ko, kasi hindi naman magagalaw yung credit card mo kasi we will only use that one kung may order na. May order na. So, Brother Reynold, anything na last word Wala natin? na. Wala na. Okay na. So, ganito, invite na lang thank you. natin, bro. Podcast. Invite natin yung mga kapwa natin Pilipino na mga nanonood o napapadpad sa page natin, sa mga page natin, to collaborate with us dito sa Samut-Sari. Kung may mga business kayo, pwede nyo i-share sa amin, share natin sa mga kababayan natin, para at least somehow may mapulot sila, may matutunan, and yon, isang magandang bagay para nakakapag-share tayo sa mga kapwa natin Pilipino. So, Kuya Aaron, anything to say? It's good. So, I think with that, thank you so much sa lahat ng nanood, and ilalagay namin yung information ni Madam Lucy sa
replay nitong gagawin namin. Kung sinong gustong kumontak sa kanya, whether you want to start a store and run an e-commerce platform to TikTok, eBay, or Facebook Market, pwede niyong Marketplace. kontakin siya. And also, kung gusto nyo matutunan na mag-BA para makatulong sa mga may store naman, no? Meron ding, I think meron siyang course si Madam Lucy, no, na sa website niya, and ilalagay din natin yan. Anyway, thank you very much sa lahat. I think we are done today, and see you next week sa ating Thank you. Yeah, thank you, Lucy. Thank you, bro, Reynold. Thank you so much.